7 surprising way how God helps us in our emotions, no? In your emotions. 7 surprising way na si Lord pala, merong way si Lord sa atin. God, we believe in God. He is helping us really, surprisingly. Sa 7 ways na to, paano ma-strengthen, ma-solidify yung ating mga emotion. Yung ating emotion ay triggering ng ating mga decision. We make decision not by logic. We make decision by emotions, no? Kaya pagka hindi mo kayang ma-master ang emotion, marami nagiging problema. You become reactive instead of reflective. Yun ang nangyayari. One of the bad effect na wala po tayong maayos na emotional intelligence, no? Na si Lord naman ay nagbibigay ng way. So bago tayo pumunta doon sa 7, usapan muna natin halaga ng emotional intelligence or mastery of your emotion as a leader, as a servant, as a father, as a leader, sa iyong sariling business, kabuhayan, sa iyong department, sa iyong pinagtatrabuhan. So yun nga, kung di mo mamali sa iyong emotion, you will be reactive. So hindi reflective. So without emotional mastery, our feelings becomes our boss, no? Our compass or boss. So yun nga, second, we can lose credibility as a leader if we cannot handle our emotion. And then, pagka wala tayong ability to master our emotion, you can become easily manipulated. Pwedeng madali kang i-manipulate. And it can sabotage relationship, friendship, even your team. So, yun. Then, also, we can lose our sensitivity sa mga spiritual na bagay. Emotional noise can drown the divine whispers from God, from the Holy Spirit. So, yun nga po, may maraming nagiging hindi magandang effect if we cannot master our emotion, and then our emotion is the one who is controlling us, no? Yung ating emotion na nagko-control sa atin. Mahirap yun. Ay pag-aaralan natin ngayon yung 7 surprising way that God is helping us to grow and mature in our emotion. One of the bad effect if we cannot handle our emotion ay we are wasting energy on battles that do not matter. So, pinapasok natin yung mga labanan na hindi naman dapat kasi nadala lang tayo ng ating emotion. And then, it can hinder your potential. So, every untrained emotion becomes a limit sa isang leader. So, anger, for example, can limit your influence to your team. Fear can limit yung opportunity na nag-o-open, no? So, fear is also a negative emotion. Then another bad effect ay you can lose your inner peace and your focus, no? So a restless mind cannot sustain divine vision kapag masyadong stress yung ating emotion, yung ating mind. Konektado yung ating emotions sa ating isipan. And then another bad effect is you repeat, ito matindi, emotional cycles, na unnecessary emotional cycles. Without mastery, every test becomes a loop. Alam niyo po yung loop, yung ulit-ulit, no? And then number 10, 10 na po ibigay nating bad effect is you can weaken your witness as a believer of follower of Jesus Christ. So when a believer's emotion are unstable, ang mundo, syempre, medyo nawawala yung konting believe nila sa mga believer na naglulus ng kanilang emotional stability. So yun, we can drink water, sparkling water. Pero ito so yun, emotional mastery is not about suppressing feelings. It's about surrendering them under the truth. So mastery means your spirit, not your moods. So pagdating sa mastery, alam na po natin na binanggit sa New Testament sa Thessalonians, letter of Paul, na meron talagang body, soul, and spirit. So we are not emotional being, we are not mental being, we are not physical being. We are spiritual being. Yun ang number 1 na dapat nating batayan ng ating understanding. Okay?
So basically, bago tayo mag-diretso sa 7 na surprising way, how God helps us to master our emotion is kailangan talaga maintindihan natin na you can really master your emotion because you are not your emotion. You are spiritual being. Yan ang ating foundational truth na dapat nating maintindihan. We are created mula po sa likeness and image of our Father. Sa Book of Genesis chapter 1, verse 26-28. So, our Father, God, is a spiritual being. No? Sa John chapter 4, sinabi yun. God is spirit. So, therefore, tayo na ginawa niya, ayon sa kanyang likeness and image, ay spiritual being. Tapos, sinagyan niya tayo ng emotion so that we can experience, we can taste, we can feel yung kanyang creation, yung kanyang unfolding of His plan. We can feel the excitement, no? So, magiging makulay ang buhay natin. Kinigyan tayo ng emotion ng ating God the Father. No, pero we are not our emotion. So, wag kang makikipag-isa sa emotion. So, from there, we can understand how, and we can see, and we can anticipate, and we can enjoy, and we can observe how God is using this 7 surprising way. How to train us in our emotional intelligence. Okay? So, mapapansin na natin to. So, ito una, God uses, ito 7 to ano. So, number 1, God uses His Word to renew your perception. So, yun ang ginagawa ni Lord. No? Sa kanyang kaparaanan yan. Kapag may nangyayari sa atin na mga situation na nagtitrigger ng mga uncontrollable emotion, ito, i-mindset natin that God is using this situation to activate His Word to renew our perception ng mga nangyayari. So, Romans 12 verse 2. Okay? So, ito yung mga ways ni Lord how He's training our emotion. What you think determines what you feel. When your mind is soaked in truth, your emotion follow order instead of chaos. So, ginagamit ni Lord is yung word niya. No? Kaya every morning, I read the Bible, no, and afternoon, I reread again yung chapter na binasa ko para meron nag-i-stick na word ni Lord all throughout the day. Kasi whatever condition and situation will pop up along the way, meron ako magre-reminds, meron akong pagkukuhanan ng reminder na hindi galing sa akin. Galing sa binasa at dinevotion, mineditate ko nung umaga. So, yun. Ganun yung way ni Lord, yung word ni Lord. So, when your mind is soaked sa truth, our emotions follow the order ng ating mind, no? Instead ng chaos. So, daily exposure to scriptures rewires our emotional reaction. No? Kaya naaayos yun. Kaya nga, di ba, pag walang devotion, masyadong malakas ang emotion. Sabi nga, di ba? So, yun yung una. So, ito yung word na, kala natin kasi, di ba, sasuggest lang na magbasa ng Bible. Pero way pala ni Lord yun. Para surprisingly, no, it is the way of God to help us na mag-develop ng maayos na emotion. So, yun yung una. Pangalawang way ni Lord, surprisingly, is yung Holy Spirit pala, the Holy Spirit, as our emotional interpreter. So, siya pala yung mas tamang filter ng emotion. Okay? Hindi lang ng thoughts, okay? But ng emotion, yung Galatians 5, 22 to 23, the fruit of the Spirit na merong 9 characteristic, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mapipilter mo dun eh. No? Surprisingly, kala natin ang Holy Spirit is about healing, di ba? Yun pa rin naman taga Holy Spirit, signs and wonders, no? Pero ang Holy Spirit, pang-interpret din siya ng tama ba yung ating emotion, no? Love, align ba doon yung ating emotion, joy, peace, patience, kindness. At ang Holy Spirit, ang maisip natin, akala natin parang pang church lang siya, pero ang Holy Spirit pala, all throughout the day, all throughout the night, sa normal days natin, we can tap in, no, sa kanyang fruit. Ito ba ay nasa love, ating nararamdaman? Ito ba ay may peace? Ito ba ay may long suffering? Lalo na yung meekness, di ba? Na part ng fruit ng Holy Spirit. So, nakaka
sarap isipin na ang Holy Spirit is not just for us na for the ministry but also for our emotional stability. So, gamitin natin o kaya maximize natin. Number 3, the way ni Lord is God trains you through delays and comforts. Surprisingly, no, yung mga delay at discomfort, okay, hindi pala yun. Dun ang pampatibay talaga ng ating pampasolid ng tamang emotion yun, no? James 1 verse 2 to 4, He doesn't calm every storm, He strengthens you in it, yung thoughts, no? Waiting season and pressure reveal your emotional maturity. Okay, yung waiting season, yung pressure, it will reveal kamusta na ba yung ating emotional maturity. Especially when we are growing as a child of God, no, yung prayer mo, di ba, yung gusto mo sa una, sagot kagad. Si Lord, nung una ako nagpe-pray, kagad sinasagot niya in 3 months, no? Laptop, yun, bibigyan niya kagad. I remember that time. No? So, ang bilis di ba, Lord, I pray ng motor. In 4 to 5 months, may motor So, pero sa una yon. Pero habang tumatagal, si Lord, gusto niya mag-abide ka dun sa waiting season. So, yung emotion mo, mas nagiging stable. Mas natututo kang mag-intay. Mas natututo kang mag-respect sa kanyang plano. Mas natututo kang makinig sa bulong ni Lord, no? Yung whisper ng Panginoon. So, yung emotions mo, hindi mas nagiging mature siya, di ba? Kapag ka marunong tayong mag-intay. Para sa bata na pang-test sa emotional quotient ng bata. Yung 1 minute, pag kinain mo agad yung candy, wala na. Pero pagka naka 2 minutes ka, dadagdagan ko ng isa pang candy. Yung ganong test, no? Na nagpapa-reveal kung ano yung level ng emotional maturity ng isang bata. So, ganon din tayo kay Lord bilang kanyang mga anak. No? Yung mga delay and discomfort. Surprisingly, yun ay nakakatulong talaga to train our emotional health. Number 4, ay God sends people to mirror your heart. No? Proverbs 27 verse 17. Okay? So, si Lord nagpapadala ng tao. No? Sometimes, you see, when you see people na talagang parang mahirap pagpasensyahan, yun, magpatawad, yun, And also, yung ating mga kaibigan sa church, when ka-level mo kunya sila sa team, sa leadership, pwede kang magpag-compete, na-test emotion mo dun. Naayos ang emotion mo dun, no? Na re-reveal ang emotion mo doon kung may competition, may envy, may jealousy. And then also, si Lord nagpapadala ng people na authority over our lives na pwedeng mentor or discipler or leader or pastor na i-correct ka. Paano ka magre-receive ng correction? Yun. Somehow, yun, ginagamit ni Lord talaga yun to develop our emotional maturity. And then number 5, ito, sa rest. Magulat tayo dito. God provides rest to reset our reactions, our emotions. So, itong number 5, di ba? Even our rest, yun pala ay surprisingly way ni Lord para ayusin at mas gawing matibay yung ating emotion. Si Elijah yan, number 1 yan na example, 1 Kings chapter 19, no? Si Elijah, pasahin yung chapter 19. No, suicidal siya dyan, no? Pero hindi siya makasalanan, hindi siya sinful. Pagod lang si Elijah. So si Lord, hindi siya nirebuke ni God. Noong time na yan, pinakain siya ni Lord, pinagmerienda siya ng Panginoon, nagpadala ng angel para sa merienda, no? Siguro heavenly siopaw yun, parang ganun. Kay Prophet Elijah. So, in-encourage siya, pinagpahinga siya. Kaya nga, di ba, ganun din, on the 7th day, God rest sa kanyang pag-create ng buong universe. Kaya mahalaga din yung ating Sunday. Sunday is the 7th day and also the first day of the new week. It is also the 7th day of the current week, yung Sunday. Kaya nga, maganda yung Sunday talaga, nilalaan natin yan sa pamamahinga. Kasi yung emotion natin doon nag-re-reset, no? Nag-stabilize. Mapasin natin, ang computer, pag masyado maraming ginagawa, kailangan mo i-reset. No, doon mo mas mapapabilis uli yung computer. Reset mo lang, no? Turn off, then turn on. May natin, buong creation, nandun yung cycle of reset ni Lord, no? Yung mga stellar bodies, yung mga pagpanganak ng mga bituin, di ba?
cycle niyan, di ba? Magiging yung normal na bituin lang na malakas, na kulay dilaw, tapos magiging kulay orange, no? Yung cycle nun lahat. Even yung ating pag-revolve ng planet Earth sa Sun, di ba? So, cycle din yun na may reset yun, no? Kaya nga may New Year, no? Merong end of the year. Yung ating months, no? Laging may reset. Yung ating days, may reset. Yung ating 12 hours each morning, daytime, may reset. Yung nighttime, may 12 hours ulit, may reset. Reset lagi. Kasi design ni Lord yun. Yun yung rest natin. So, even in our reset, God is surprisingly using that reset para ayusin yung ating emotion. Ba? May away kayo na magkakaibigan o best friend o mag-asawa. Pag natulog, di ba? No, nagsurihan na kayo pero di pa ayos yung emotion nyo. Pero pag natulog na kayo, tomorrow morning when you wake up, reset na. Para new day. So, doon nagiging stable yung ating emotion. And then number 6 ay when God is reminding us about eternity. Yan. Tayo mas nagiging maayos yung ating tamang emotion. When we know that time on earth is limited, di ba? Because of sin, there is death. Our physical body, merong time limit. No? Kaya nga pagka wala ka pang relationship kay God, you will die twice, physical death and then eternal death. Pero if you have a relationship with Jesus Christ, so you accept Him as Lord and Savior, and follow Him, follow Jesus, He's giving you a new life, no? Eternal life, no? So once ka na lang mamamatay, because of sin, yung physical body mo na lang. Pero meron ka ng eternal life, hindi na eternal death. So ganun yun, di ba? So, pag naisip mo, minsan kakasakit ka ng malubha, nare-remind ka, di ba, na life on earth is limited. So, naitatama mo emotion mo. So, hindi ka, mas nakakapag-prioritize ka ng tama. Hindi dapat unahin, family, di ba? Things na maglalast sa eternity. Naitatama mo yung emotions mo. Imbis na nalulungkot ka dahil wala kang material things, wala kang gadget na bago, wala kang hindi na nakapokus ka na sa something na talaga hindi na material. Parang ganun. So, si Lord, ginagamit niya talaga yung concept ng eternity sa mga tao para ayusin yung emotion, para ilagay sa tama ang emotions ng tao. When we zoom out to eternity, yung ating inis, ating galit, di ba naisip natin, alam na, di ba, sa mga alam mo rin kapatid mo sa faith, sa pananampalataya, na nakagalit mo, tapos naisip mo, kapatid mo sa faith, pares kayong may eternal life. So, pag nasa eternity na kayo, nandun pa rin siya, makikita mo sa langit. So, parang di naman pwedeng magkagalit pa rin kayo sa langit. Parang ganun. So, naayos ang ating emotion, yung eternity. Then, number 7 is God uses worship. Yan, very effective yan. No, Psalms 42. No, worship is not denial, it's direction. Kagaya ni David. Sabi ni David, why are you so downcasted, oh my soul? Parang ganun, ano? Hope in God. No, sabi sa Psalms 42. Worship pulls your emotions towards the truth. So, itinatama, inaayos ng pagsamba ang ating emotion. Singing worship songs to the Lord na hindi sa church building, yan, ano, na hindi sa cell group, yung kayo lang ni Lord, sa pagmumotor mo, sa pagdadrive mo, sa pag-commute mo. So, doon inaayos ni Lord yung ating emotion through worship. Kaya malaga, meron tayong talagang dapat saturated yung ating mind ng ating emotions, lalo na sa ating emotions, ng mga worship music talaga, hindi secular music na nagtitrigger ng wrong emotion, di ba? Ng mga bad memories, ng mga wrong relationship memories, natitrigger ng mga love song na secular. Pero pagka mga praise and worship music, no, yun, na itaayos ating emotion. So ito yung 7 things na ma-identify natin, appreciate natin si Lord. Minsan kasi si God, parang isip mo, wala siyang care in regards sa emotions natin, more on sa pagsiserve lang natin, hindi ganun si Lord. Kaya tayo ni Lord, dinisenyuhan ng emosyon. Kaya nag-design si Lord ng tao at nilagay niya talaga emotion para ang tao magamit yung emotions na yon to experience the Lord, to experience life, to experience talaga yung mga ginawa ni Lord, prepare ni Lord para sa tao na kung may tama ka emotion, may experience mo. Pero di mo, pag mali yung emotions mo, maganda na yung nangyayari. Maganda na yung kapaligiran. Nami-miss out. No? Kapag yung emotions ay bad trip, wala sa mood, hindi makontrol. No? So,
So, yung 7 po na yun, pagka na-identify mo yun, maibabalik mo yung sarili mo sa tamang emotion. Kung sakaling may mali kang emotion na pinagpapatuloy pa rin na ginagalawan sa isang pangyayari sa iyong buhay. So, God bless sa bawat isa sa atin. Mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel po na ito. God bless po sa bawat isa. Hopefully po, makatulong sa inyong development yung aking na-share sa araw na ito. Salamat po.